Yan, good day mga kaibigan. Ah, sa video na to ay ipapakita ko kung paano gumawa ng ah, 12 volts power supply. At sa video na to ay para lang ito sa mga sabihin natin hindi pa nakakaalam or wala pang alam or wala pang idea kung paano gumawa ng 12 volts power supply. Yung 12 volts DC. Kasi itong transformer ay ang lumabas dito ay AC pa. Kaya magiging DC lang ito kung dumaan ito sa diode. Yan. Diode yan, diode. Pati ito. Dalawa ang diode. Kaya kasi kung nakikita nyo tatlo itong mayroong tatlo. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Tatlo ang out niya. Yung sa input naman niya ay tatlo rin kasi mayroong 220. Ayan, kita ba? Yan o. Mayroong kasing 110 o. 110 at 220. Yan, kung yan, 110. Tsaka mayroong siyang common. Yan. Gagawa muna ako ng drawing. Yan, dali. Baba muna natin to. Yan. Kunyari, ito yung transformer. Yan. Mayroong 220. Mayroon din 110. Mayroong 0. Yan. Sa out naman mayroong ito input. Ito yung output. Ayan. Sa output mayroong nakalagay na 12 volts. Mayroon ding 0. Mayroon ding yan. At dahil kadalasan at hindi kadalasan ayun talaga yung input natin. Kung yung input, halimbawa kung gumagamit ka ng power supply na 110 yung output, ay pwede nyo dito ilagay. Pero kung didiretso kayo sa outlet, ito yan, outlet yan. 220 naman ginagamit natin. Kaya dito kayo mag-connect ng supply. Yan. 0 at 220. Yan. Power supply yan. Power supply. Yan, power supply. At sa output naman, ito yung common natin. Common. Yan, common. Ngayon kung napapansin nyo, mayroong dalawang diode. Pansin nyo ba yan? Yan o. Yung isa. Kung nakikita yun na diode, mayroong yan.
mayroong puti, yan o, kita yung puti, at saka ito puti, mayroong puti yan. Ito 3 amperes ito, ang ginagamit ko ay 3 amperes. Yan. Ano bang forma niyan kung i-drawing natin? Ganito. Gagawa tayo ng capacitor. Halimbawa, ito yung capacitor. Yan. Sa capacitor, mayroon siyang negative at positive. Ayan, negative at positive. Yan. Yung positive, yun ang plus. Malalaman naman natin yun ang negative, kasi yung negative kasi mayroong kuan eh. Mayroong, pakita ko sa iyo ang negative. Yan. Ang negative yan, mayroon na ganyan. Halimbawa, dalawa yung terminal niya, yan. Halimbawa, ito yung terminal. Ito yung negative, yan. Yung mayroong puti. Yan ang negative. Sa kabila naman, yan, positive ito. Diba, kung nakikita nyo, dalawa yung terminal niya. Ayan. Itong terminal na to, dahil dito siya nakalagay sa mayroong puti, yan, tsaka mayroong brang arrow, yan ang negative. Yan, at ito namang kabila, yan ang positive. Yan. Yan. Dahil dumaan siya sa diode, lalagyan natin. Halimbawa, dito tayo nag-connect. Ito yung diode. Yan, diode yan. Yan, diode. Punta sa positive terminal. Yan. Kung nakikita nyo, ang diode ay mayroong puti. Yan, kita ba niya? Mayroong puti. Yan. Yan, puti na yan. Yan, puti. Tsaka maitim. Kita niyo ba? Puti. Ganyan ang forma niya. Halimbawa, maganyan, puti. Yung puti, yun ang papuntang positive. At ito naman sa kabila. Ayan. Yan. Diyan positive siya, dalawa. Yan. Malay dalawang diode. At saka yung isa negative, yan ang mapunta dito sa 0. Yan, 0 yan. Yan. At ito na yung power supply natin. Yan. Yan. Ito yung 12 volt, ito yung 12 volts output na ito. Kasi itong transformer kasi AC pa ito eh. 12 volt AC. Yan. Ito. Paglabas itong transformer, paglabas dito, AC pa ito. AC. Yan. Hindi pa natin yan magagamit sa yung mga halimbawa nito. Ito yan oh. Hindi pa niya kayang paandarin ito kasi DC ito eh. Itong motor na ito. Kaya gagawin natin DC. Yan. Yan, dahil dumaan na siya sa diode, ito yung nagka-convert ng AC to DC. At ang capacitor, ang function ng diode mga kaibigan,
ito yung nagka-convert ng AC to DC. Yan. Yan, AC to DC. Mula sa AC, gagawin niya ang DC. At ang function naman ng kapasitor, mga kaibigan, siya yung naghihiwalay ng positive at saka negative. Yan. At the same time, siya yung nagtatambak ng voltahe. Yan. Kaya yung voltahe na siya yung nag-iipon ng voltahe para kaya niyang supplyan yung load niyan. Ayan, pagdating dito sa 12 volts DC na ito, mga kaibigan. 12 volt DC direct current, at ito yung positive at ito yung negative. Ayan, pwede na yan natin gamitin sa power supply. Katulad nito. Kasi mayroon kasing iba na walang color coding, kasi kadalasan kasi ginagamit ng mga gumagawa ng mga aparato, ang ginawa nila ang positive pula at saka yung negative naman itim. Kung walang color coding, hindi natin malalaman. Ayan, nakikita na ba sa motor natin? Ayan, mayroon nakalagay na, ayan, mayroon nakalagay na DC. Ayan, DC 12 volts. Ayan. DC 12 volts. Kaya itong motor, kung i-direkta natin yung DC sa kanya, hindi siya aandar, kasi ang requirements niya is ang requirements ng motor ay 12 volts DC. Yan. Para magiging DC yung 12 volts natin na output, ito step down ito. Step down, ito yung tinatawag na step down transformer, kasi mula sa malaki na voltahe ay pinababa niya. Yan. Step down, ito yung step down transformer. Sakto ba yung spelling ko? Pasensya na kayo, ha. Yan. Ulitin ko po, mula sa AC, paglabas nito ng transformer ay AC pa ito. Tsaka lang ito siya magdi-DC kung dumaan siya sa diode. Yan, dumaan sa diode, naging DC siya. At pagdating naman niya sa kapasitor, hihiwalayin niya ang positive at negative. At the same time, magtatambak siya ng voltahe. Ito, mayroon namang mga transformer na ganito, baka kasi malito kayo. Mayroon mga transformer na ganito din forma. Yan. 220 0. Yan, power supply. At mayroon namang dalawa. Yan, parang ganon lang. 12 volts. Yan. Pwede rin yan. Pwede. Yan, diba? Ito yung kapasitor. Positive, negative. Ito positive. Pwede lang isang diode lang din. Yan. Ganyan, isang diode. Ganyan, at isang ito negative. Ayan. Pareho lang din. 12 volts DC. Positive, negative. Yan. Ganyan. Minsan pag dalawa lang yung wire, walang nakalagay na ganito 20 to 20 0. Parang dalawang wire lang yan, ganyan. Tsaka sa kabila, dalawang wire lang din. Kaya pwede itong magkabaliktad sila. Pwede lang magkabaliktad. Ito rin pwede magkabaliktad. Ganyan lang gumawa ng 12 volts power supply, mga kaibigan. Kasi pag bumili kasi kayo ng 12 volts power supply, ay medyo may kamahalan din. Kaya pwedeng ganito na lang, bumili kayo ng transformer, tapos bumili kayo ng diode, at bumili kayo ng kapasitor. Ayan. Ang ginagamit ko pala na kapasitor, ang diode na ginamit ko ay ito 2 amperes ito itong 3 amperes yata ito. Transformer, pwede magdepende pag bumili kayo ng mga kaibigan,
ng power supply na transformer. Depende ito sa load. Ito parang nasa ano ba ito? Ilang amperes ba ito? Tignan natin ha kung ilang amperes. Kalimutan ko. Yan, wala nakalagay. 3 amperes. 3 amperes mga kaibigan. 3 amperes. 3 amps. Tsaka yung diode ko ay 3 amps din. 3 amperes. At so yung capacitor ko ay ano ito 25 volts. 25 volts 4700 UF. Ayan. Magdepende pa rin mga kaibigan yung kasi pag hindi masyadong malaki yung load nyo ay pwede lang yung ang transformer ay pwedeng 1 amperes lang, at saka yung diode pwedeng 2 amperes lang din, at ito pwedeng capacitor pwedeng kuanan din, pwedeng 1000 UF. Yan yung UF at saka 25 volts. Yan, ganyan lang ha mga kaibigan paggawa ng 12 volts power supply. Okay, maraming salamat at sana may natutunan kayo sa video na to. Bye bye. Huwag kalimutang mag-subscribe mga kaibigan para update at saka i-hit yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong video. Yan. Bye.